Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at magandang bagay na bawat umaga ay sinisimulan natin ito ng ating devotion sa ating Panginoon. Amen po ba? Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon dahil alam naman natin na ang Panginoon ay nakikinig po sa ating mga prayers. Purihin po ang Panginoon. Kanta muna tayo ng isang awit. Ang sabi ng awit ay, Thank you, Lord. Amen. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all you've given to me, for all the blessings, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. Amen. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon at tayong mga merong Diyos sa buhay ay yun yung laging inaasahan sa atin na laging nakakapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Ang daming mga blessing na pinagkakaloob ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Isang pagpapala nga po ngayon na tayo po ay buhay, no? At papasok tayo sa ating mga trabaho, makakapagpatuloy tayo sa kung ano man yung ginagawa natin. Ngunit lagi nating alalahanan na sa bawat paggising natin sa umaga ay paalala ito na gamitin natin yung ating buhay para sa ating Panginoon. Because life is short, death is sure, heaven and hell is real. Amen po ba? Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa umagang ito, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, Panginoon. Salamat sa kapahingahan, kagabi, Panginoon. At salamat sa pagbibigay, pagpapahiram ng buhay sa araw na ito, Panginoon. Tulungan nyo kami sa aming pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga salita at sa aming pananalangin. Ay kayo po ang sumama sa amin, kayo po ang magsalita, kayo po ang magpahayag, Panginoon. At lagi nyo kaming bigyan ng mapagpakumbabang puso na sumunod, Panginoon, sa inyong mga salita at maisabuhay ito, Panginoon. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang sa inyo, pagkakasala, Panginoon. Minsan nakakalimot kaming manalangin, minsan sa isang araw nakakalimot kaming mag-devotion, Panginoon. But thanks be to you, O God, that every day you are reminding us, Panginoon. Maraming mga pastor ngayon na nagla-live, maraming mga kapatiran, Panginoon, na ginagamit ang Facebook, Panginoon, to share your words, O God, at abutin nyo po ang bawat isa, Panginoon, na nais lumago sa
pagkaalam sa inyong mga salita at lumalim sa inyong mga pag-ibig. Pagpalain niyo ang mga kapatid na ito, ang mga pastor na ito, Panginoon, na nagbabahagi ng inyong mga salita, O God. Pagpalain niyo po sila at kayo po ang laging magsalita sa kanila, Panginoon. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Good morning, Pastor June Garcia, ang aking kumpare, at sa aking anak, Sister Mirna. Ayan, salamat sa Panginoon at magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala nang hihigit pa sa kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon. At yun naman talaga yung ating purpose sa mundong ito, kung bakit tayo nabubuhay, ay upang maglingkod sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng talent, no? Binigyan tayo ng time, treasure, na pwede nating gamitin sa ating Panginoon. Kaya whatever it is, maliit na bagay, malaking bagay na pwede nating magawa sa ating Panginoon, ay magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. At kahapon ay natalakay natin yung chapter 9. Natapos na tayo dun sa Acts chapter 9. Ngayon naman, andito na tayo sa Gawa chapter 10. Ito yung buhay ni Cornelio naman ito. Makikita natin sa si Pedro, kung paano nakarating yung salita ng Panginoon doon sa lugar ng Cesarea. No? Sige. Gawa chapter 10. Makipagbukas po kayo sa akin. Gawa chapter 10 verse 1 to 3 muna tayo. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italyana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Laging magkasama itong mga kapatid kapag ka nababanggit. Good morning, Sister Marilyn, aking kumare. Asawa ni Pastor Lito yan. Purihin ng Panginoon. Si Cornelio ay, ang description sa kanya dito ay lagi siyang nananalangin at nagbibigay ng tulong. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, ay meron din itong kasama na paggawa. Amen po ba? Hindi lang tayo yung pray ng pray, kundi talagang sasamahan natin ito, lalakipan natin ito ng gawa. No? Parang pananampalataya yan na meron siyang kalakip na gawa. At minsan, ang pinagpipray natin, Lord, ano ba yung kalooban ninyo na mangyari? No? Ano ba yung nais ninyo, Panginoon? At tayo naman ay kasunod nun ay hahakbang tayo. Amen po ba? Hahakbang tayo sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang ganda no? Lagi siyang nananalangin at tumutulong sa mga Hudyo. Verse 3. Minsan mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niyang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumindig at takot na sumagot, "Ano po iyon, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. No? Pati yung anghel ay dalawa yung kanyang binanggit. Sabi niya na, Cornelio, kinalugdan ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong pagtulong. Amen. Kapag po tayo ay meron pong ginagawa para sa atin pong Panginoon, nalulugod po ang Panginoon. Amen. Dito po sa bansang Taiwan ay ang mga OFW dito ay pagod maghapon, lalo na yung mga day shift na yung mga night shift ganyan, yung mga pumapasok araw-araw. At pagkatapos noon, may mga Kristiyano po dito sa bansang Taiwan na pumupunta sila sa Bible study after ng minsan 8:30 ng gabi, ganyan ang simula, natatapos sila ng alas 10, no? At marami pang iba, madaming Christians dito sa Taiwan na kung saan ay talagang kahit napagod sa trabaho ay humahayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa kahit isang ibang bansa, tumingin po kayo, may mga live sila, may mga post sila, na kung saan kahit na nagtatrabaho sila, kahit na pagod sila, ay alam nyo yan, nakakahayo pa rin sila sa ating Panginoon. At meron din akong mga nakikita na kahit nasa workplace sila, nasa office sila ganyan, no? O kahit nasaan man sila, ay nakikita na sila ay Kristiyano. No? Nakikita ay sila ay Kristiyano. Purihin po ang Panginoon. At ang sabi nga,
alam niyo po, ang pagiging Christian daw ay hindi ito organisasyon o hindi ito yung affiliation na ikaw ay, Kristiyano ako dahil member ako ng Church of Christ, member ako ng Door of Faith, member ako ng Amazing Grace, member ako ng Agape, no? O anumang church na yan. Minsan nasasabi natin na Christian tayo kasi affiliated tayo sa isang organisasyon o isang church, no? Pero sabi nila, sabi ng Biblia, no, na ang pagiging Christian ay mula doon sa Christ. Yan, no? Christ. Na kung saan ay kapag sinabi mong Kristiyano ka, ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo. Paano ba nagmahal ang Panginoong Hesukristo? Paano ba siya nangalaga ng tao, no? Paano ba siya nagbahagi ng salita ng ating Panginoon? Paano niya tayo inabot? Kapag Kristiyano ka, you are talk like Christ. You are think about Christ, you are waiting for the coming of Christ, and you are doing the will of God. Kaya mapapatanong ka sa sarili mo, ito bang ginagawa ko ngayon ay ano to? Kagustuhan ng Panginoon. Nakalulugod ko ya ito sa Panginoon. Amen po ba? Good morning, Sister Shirley. At ang sabi niya dyan na itong si Cornelio ay kinalugdan ng Diyos yung kanyang pananalangin. Una, ito yung tanong minsan, kalimitan tanong to, ilang beses tayo kumakain sa isang araw? Di ba 3? Minsan meron pang merienda yan. Kapag nasa church tayo ay meron pang ano yan, bago umuwi galing church ay may kape pa yan. Lalo na pag nagluto ng ano yung kakanin. Sa amin po sa COC Church, COC Taiwan po, kapag kami ay naggagawain din sa Chonglion, ay nagluluto lagi si Sister Maricel ng ano, yung kakanin. Ang sarap nun. Kaya kahit nasa ibang bansa tayo, kung nakakakain tayo ng ano, yung mga pagkain Pilipino, di ba parang nawawala din yung pagkamis natin sa Pilipinas. Ano, namimiss natin lagi yung mga pagkain eh, ano. At tayo ay nagpapasalamat sa mga ganong blessing. Amen? Bago tayo kumain, tayo ay nagpipray, bago tayo, ano pa ba yan, magmerienda, nagpipray tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon, yun nga yung tanong dyan, kapag ka ikaw ay nagpray, ay kapag ka ikaw ay kumain, ikaw ba ay nananalangin sa Panginoon? Sa church, madaling manalangin sa church po. Kasi nakikita ito ng mga kapatid, nakikita ni pastor, nakikita ni pastor, magpipray ako ngayon. But the question is, kailan ka talaga nakikipag-ugnay sa ating Panginoon? Amen? Kailan ka talaga yung, alam mo yung meron kang personal na relationship with the Lord, that when you wake up in the morning, you are looking onto the Lord, no? Lagi mong hinahanap ay, alam mo yung pagising mo ng umaga, Lord, salamat po sa bagong umaga, sa bagong buhay. No? Salamat sa pagkakataong ito na makapag-aral ako ng salita ninyo, makapanalangin sa inyo. Sa isang araw ay ilang beses tayong nananalangin sa ating Panginoon. Itong si Cornelio ay lagi siyang nananalangin. Ang term dito sa kanya ay lagi siyang nananalangin. Kapag sinabi nating lagi ay ano yan, pwedeng araw-araw yan or 3 times a day. No, or 3 times a day. Mababasa natin sa Biblia na nananalangin sila ng mga ganong kakonsistent na prayer. Amen? Pagpatuloy natin. Siya'y tumindig at takot na sumagot. Ano po yun, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel. Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at mga ginawa mong pagtulong. Sarap na pakinggan na yan, ano? Purihin ng Panginoon kung nalulugod siya sa kaunting na ibibigay natin. Kung ikaw ay tagatugtog sa church, nalulugad ang Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay tumutulong sa gawain sa ating Panginoon, nalulugod ang Diyos sa iyo. Kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Yung pagtulong naman ay nasa sa iyo naman yan eh. Hindi naman tayo nire-required ng Panginoon na tumulong tayo ng higit sa ating makakaya, no? Pero sa alam mo yung mga Kristiyano sa Old Testament, sa yung Macedonian Church, na kung saan ay nagbigay sila ayon sa kanilang makakaya, higit pa nga, talagang ibig nang sabihin ay they do their best para makapagbigay talaga. Alam mo yung buong-buo na talagang ito yung kaya mo. Hindi lang yung yung sabi sa Ilocano, tipping eh. Yung konti lang ng kaya mong gawin, yun lang yung naitulong mo. Alam mo sa sarili mo, ano yung pwede mong itulong doon sa church o sa gawain sa Panginoon o sa iyong kapwa. Amen? Hindi lang ito financial na pagtulong eh. Madaming bagay na pwede kang makatulong. Matulungan mo yung isang tao sa spiritual niyang paglago. Amen po ba? At itong ginagawa natin ngayon, yung devotion natin ay nakakatulong ito sa atin para lumago tayo.
Ano pa? Sa katrabaho mo halimbawa, merong alam mo yung merong mga ganun eh. Yung mga tao na gusto lang may makinig sa kanila. Kapag ka meron silang problema, ay meron silang mapagsabihan. At ikaw yung tao naman na nakikinig sa nagbabanggit ng problema na iyon. Nakakatulong ka na nun. Amen? Good morning, Sister Eileen. At kapag ka meron namang mga tao na nakita mo na nalulungkot, o kaya hinanghina na siya sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan, ikaw naman yung tao na nagpipray sa kanya. Panginoon, pagpalain niyo po itong tao na ito. Alam ko, nakikita ko sa kanyang damdamin na meron siyang pinagdadaanan. Alam mo, yung nananalangin ka para sa kanya, malaking tulong iyon. Ang daming klase ng pagtulong eh, no? Salamat sa Panginoon. Ang isang pinakamasarap na pagtulong ay kapag makita mo ang isang tao ay nawawala sa Panginoon at hinihila mo siya pabalik sa ating Panginoon at pinagpipray mo siya. Hindi lahat ng tao ay kayang mag-encourage, kayang magsalita, na sasabihin niya, brother, bumalik ka na sa church, magpatuloy ka sa Panginoon. Hindi lahat ng ganon kaya, pero lahat ng tao kayang manalangin. Amen po ba? Sabi nga when man work, it works. Maybe it works. When man work, it works. But when man pray, God works. Ulitin ko po yun When man work, it works. But when man pray, God works. Ang Panginoon ang nananalangin. Kaya malaking bagay na yung manalangin tayo at kapag tayo ay nananalangin, panampalatayanan natin, mga kapatid. Sa Gawa chapter 9, yung mga past lesson natin, pwede nyong balikan yung mga videos na yon, na kung saan ang Panginoon ay nagpagaling siya ng may sakit, no? Binuhay niya, no? Sa pamamagitan ni Pedro, ipinanalangin niya si Dorcas, nabuhay siya, no? Maraming himala. At lagi ko ngang sinasabi na ang himala ay hindi lang sa pagpapagaling sa sakit, kundi himala rin yung isang tao na nabago ang buhay. Himala rin yung tao na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan ay nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen? No. Ngayon, napaka-imposible sa isang tao na kausapin ng Panginoon na hindi siya kikilos. Alam mo yung nakarinig ka ng salita ng Panginoon tapos narinig mo lang siya, lumabas dito? Hindi pwedeng ganun Ang salita ng Panginoon, kapag ka narinig mo, pupunta dito sa puso. Kaya na merong mga Kristiyano, merong mga nag-church minsan na kapag nagsasalita yung pastor, nasasaktan sila. Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon ay parang sword yan, sabi ng Biblia, na magkabila ay talim, tumutusok siya dito sa ating puso. Para siyang butil na inaitatanim sa ating puso. Hindi pwedeng Kristiyano ka na tagapakinig ng salita ng Panginoon tapos wala namang gawa, no? Sabi ka nila minsan, panay gawa, pero wala namang gawa. Purihin ng Panginoon. Sa buhay ni Cornelio, ang sabi ang utos sa kanya ng anghel, magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Naalala niyo yan si Pedro? Sa chapter 9, si Pedro yung nagpagaling ng may sakit. No? Si Aeneas, pinagaling niya. 8 taon yun. 8 taon, of course, sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, naging daluyan lamang ng pagpapala si Pedro. Yung 8 years na hindi na ito makalakad, yan si Aeneas Tapos, pinagaling siya ng Panginoon. Sabi ni Aeneas, no? Tumindig ka, tumayo ka, lumakad ka, nakapaglakad. Akalain mo yun, 8 years na yun. 8 years na hindi siya makalakad. Ibig sabihin nun, napaka-imposible yun. Kapag ka ganun katagal, dayaan yun sa treatment, siguro sa massage yan, yung mga physical therapist yan, o kaya kapag ka sa doctors naman, operasyon yan. At matagal-tagal ang healing yan. Pero dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan at nakikinig ng mga dalangin, napakabilis lang. Mga ilang word lang yung sinabi ni Pedro, tumindig ka, no? Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, maglakad ka. Purihin ng Panginoon at naglakad na. No? Ganon din si Dorcas nung siya'y namatay. At kalooban ng Panginoon na si Dorcas ay mabuhay, ang sabi ni Pedro, Dorcas, bumangon ka. Ilang words ba yun? Dorcas, bumangon ka. 3. Bumangon ka, 2. Mga ganun lang. Napakasimpleng mga prayer pero nakikinig ang Diyos. Kasi alam ng Diyos yung puso natin kapag tayo ay nananalangin.
Kapag yung prayer mo ay connives with the will of the Lord, nakikinig ang Diyos sa ating prayers. Kaya nga nalugod ang Panginoon kay Cornelio sa kanyang sa dalangin at sa ginagawa ni Cornelio. Yung prayers na yung faith ni Cornelio, alam niyo that time, marahil itong si Cornelio, isa kasi siyang sundalo at marahil na hindi niya kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Pero naririnig-rinig niya. Yan, good morning Sister Cyril. Naririnig-rinig niya ang pangalang Hesukristo na ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling at gumagawa sila ng mga himala. Pero dahil siya ay Romano, hindi siya take note nung unang panahon ay magkaiba kasi yan. Merong mga grupo ng mga tao noon, meron yung mga Israelites, Israelita, no? Yun sila Pedro yon. Si Pedro ay isang Israelita at ito namang iba ay Romano o kaya mga Gentiles naman sila. At hindi pwedeng mag-usap tong dalawa kasi itong mga Hudyo na ito, itong mga Israelita na ito, ang akala nila ay sila yung mga malilinis, sila yung mga kinalulugdan ng Panginoon. At yung mga Gentiles naman, sila yung mga maruruming tao at hindi sila pwedeng makiusap. Itong mga Hudyo na ito, hindi sila pwedeng makiusap sa mga Gentiles sa paniniwalang marumi itong mga tao na ito. No? Kaya itong si Cornelio ay hindi siya pwedeng sumamba doon sa synagogue or sa mga sambahan ng mga Hudyo dahil isa siyang Romano, no? Isa siyang Gentile, mga kapatid. Kaya ang ginagawa niya ay doon na lamang siya sa kanyang bahay, nagpipray siya sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kilala ng Diyos yung talagang sa kanya. Yung mga anak niya talaga. May mga pumupunta sa church, sa simbahan kasi hindi mo alam kung lahat doon ay Kristiyano Merong mga nananalangin doon, merong nakaluhod doon, pero hindi mo alam kung ano yung talaga bang paglabas nila ng simbahan, paglabas nila ng church ay talaga bang Christian sila. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, kahit anong oras yan, meron siyang Kristo sa kanyang buhay. She is a good example, no? Nakikita si Kristo sa buhay ng isang Kristiyano. Ibig sabihin yan, sa panahon ng ikaw ay nasusubok, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Walang makakahadlang sa iyo. Amen po ba? Lagi mong naaalalang maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Naalala ko yan si Sister Cyril. Kasama po namin yan sa sa paghayo sa barangay noon, sa San Mariano Sur, sa Villaremedios. Mga churches po natin yan sa Pilipinas na mga kailangan mong sumakay ng motor o kaya ang sasakyan namin noon kulong-kulong. Ang init-init noon, tanghaling tapat, bumabiyahe kami para makapunta doon sa mga churches na iyon, makahayo. At doon nga ako umitim sa mga joke lang po. Dating kulay na yan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon na tayo ay nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Marami ring mga pastor po tayo na nagsasakripisyo talaga. Yung iba hindi sila nagla-live, hindi sila nagpo-post, pero makikita mo yung kanilang paglilingkod at kilala sila ng Panginoon. At alam yun ng Panginoon, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kilala tayo ng atin pong Panginoon. Medyo dumilim. Okay. Purihin ng Panginoon. At itong si Pedro, marahil ay yung kanyang pananampalataya, hindi niya masyadong, isinisawalat. Kasi on that time, siya ay sundalo, kailangan niyang sumunod sa kung ano yung batas na kanilang sinusundan. Bawal nga silang maniwala sa totoong Diyos. So, panigurado yan ang mga Diyos nila dyan na dapat nilang sabayin, yung mga Diyos-Diyosan nila, no? Yung mga gawa ng mga tao. At si Cornelio, ang kanyang lihim na ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At naniniwala siya na kapag siya ay nananalangin, pinapakinggan siya ng Diyos. Ganon ang puso ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kapag ikaw ay nananalangin, naniniwala ka na pinapakinggan ka at sinasagot ng Diyos ang iyong mga dalangin. Amen po ba? Merong magagawa. May kanta dyan Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kalimutan ko na yung kadugtong. Pero kilala ng Diyos yung puso ng bawat isa sa atin, no? Hindi ang alam niyo yun, ang church talaga ay makikita mo na may mga sumasamba doon, hindi, no? Makikita mo nakikita ng Panginoon yung totoong sumasamba. Hindi yung kapag nasa loob ka ng church, ito na yung mga sumasamba sa Diyos, hindi. Ang Diyos mismo ang nakakakita kung sino yung sa kanya. Kung sino yung mga totoong Kristiyano, at sabi ko nga yung mga totoong Kristiyano, hindi yan sumusuko sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yan, lagi siyang merong kapanatagan sa kanyang puso. Whatever situation it is,
Sabi na naman ng isang kanta, there is no problem too big, God cannot solve it. Alam niyo po yan? There is no mountain too tall, God cannot move it. Ganda ng awitin na yan. Papakita ng Panginoon ay meron siyang magagawa sa iyo. Amen po ba? Ano mang pinagdadaanan mo ngayon, alam na ng Diyos yan. Kahit hindi mo masabi sa kapamilya mo, sa pastor mo, alam na ng Diyos yung lahat ng pinagdadaanan mo, kapatid. At alam ng Diyos kung ano yung sagot niya sa iyong mga dalangin. Kaya itong si Cornelio, napakaganda. Bukas ipagpapatuloy natin to yung buhay ni Cornelio na kahit na hindi siya makapunta doon sa bahay-sambahan ng mga Hudyo, nananalangin siya sa Panginoon at tumutulong siya sa mga nangangailangan. At ang Panginoon naman, nakikita niya yon, kinalulugdan niya ito. Kaya sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily for the Lord. Huwag niyong gawin ito na sa tao, no? Lagi ninyong gawin. Alam niyo pa itong live na ito, minsan ay walang views. Kapag ka live na ganito ay ngayon nga ay merong 4. Salamat sa pakikisama. Nung una ay talagang kinakabahan ako, walang views. Pero alam niyo yung iniisip ko, no? Darating ang panahon pagpatay na ako, patay agad basta patay agad. Pag wala na ako sa mundong ito, maaring itong mga videos na ito ay makatulong sa iba, no? Makatulong din sa iba. Yung salita ng Panginoong Diyos ay makaabot din sa iba. At alam ko ng Panginoon ay, alam niyo yung kailangan lang natin na sumunod sa ating Panginoon. Inuutusan tayo minsan ng Panginoon na gumawa ng bagay para makatulong din tayo sa iba. Alam mo, kahit konti lang makapag-contribute tayo sa ministry. Kaya sa mga kapatid, ipag-pray po natin yung mga pastor natin. Marami ng mga pastor na sumusuko sa ministry. No, dahil sila talaga yung number 1 na tinitira ng kaaway, binabanatan ng kaaway, pinapasuko ng kaaway. At minsan nga, nagagamit pa yung mga kapatiran para siraan yung pastor. No, wag naman. Dapat sa lahat ng bagay ay dapat tayo magkaroon ng puso. Pastor man yan o kapatiran man yan, ipag-pray natin. No? Lagi tayong magkaroon ng puso ng pananalangin na kung sino yung mga nangangailangan, ipag-pray natin sila. Hindi natin alam kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan, kung gaano ito kabigat. Pero alam ito kasi ng Diyos. So, wala ka mang magawa, hindi ka man kumilos. Pero kapag ikaw ay nanalangin, ang Diyos ang kikilos sa kanila. Amen po ba? Lagi tayong maniwala sa Diyos, nakikinig siya sa ating mga dalangin. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yan yung pangako ng Panginoon. Kilala ka niya dahil ikaw ay anak niya. Kilala niya si Cornelio dahil si Cornelio ay talagang naniniwala at naglilingkod sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At yun din yung inaasahan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Maglingkod tayo sa totoong Diyos. Amen po ba? Maglaan tayo ng oras ng pananalangin, ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Makakatulong po ito sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor June Garcia, magpatuloy ka sa Panginoon, magpagamit kang patuloy sa Panginoon, Pastor. At sa aking anak sa Panginoon, si Sister Mirna, pagpalain ka ng Panginoon. Gamitin mo kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na talento sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kay Sister Marilyn, asawa yan ng Pastor Angelito Eustaquio, Sister, kumare, magpalakas kayo sa Panginoon dahil ang mga pastor ay kailangan nila yung mga support ng kanilang asawa. No? Kung meron mang una na tumutulong at nananalangin, nagpapalakas sa pastor. Siyempre, ang unang Panginoon at pangalawa yung mga asawa ng mga pastor. No? Kaya si Noah, alam niyo si Noah, nung gumawa siya ng ark, ay andyan yung asawa niya Alam niyo yung asawa ni Noah, nakasuporta sa kanya. Ang tawag ni Sir J.R. de la Cruz dyan Mrs. Noah, na kung saan ay lumakas yung kanyang damdamin. Si Noah, dahil nakasuporta yung kanyang asawa. Kaya Sister Marilyn, magpatuloy po kayo sa Panginoon. Suportahan niyo lagi at ipanalangin ang inyong asawang pastor. Si Ate Shirley, yan, laging nakasuporta sa gawain. At iba pa, Sister Cyril, at sa iba pa na manonood pa ng live na ito, magpalakas po kayo sa Panginoon. At kung ano yung content na pwede nating ma-contribute sa ministry, sa gawain sa Panginoon habang buhay po tayo, gawin pa natin. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay mag-pray.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga pangalang nabanggit na ito. Gayon na rin ang mga nanonood sa videong ito, Panginoon, at mga makikinig pa sa inyong mga salita. Purihin ka sa kanilang mga buhay. Alam niyo yung lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. Alam niyo yung kanilang mga iniluluhod, Panginoon, sa inyo. Alam niyo yung kanilang mga prayers sa inyo, O God. Kayo ang Diyos na nakikinig at sumasagot ng aming mga dalangin, Panginoon. Lord, when man work, it works, but when man pray, God works. Kayo po ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Nothing is impossible with you, O God. You are our Jehovah Rapha. You are the God who healed. You are our Jehovah Jireh. You are the God who provides. Alam ninyo at natatarok ninyo ang puso ng bawat lingkod ninyo, Panginoon. You know their needs, O God. You know their prayers, O God. Alam ninyo sa panahon na sila ay lumuluha. Alam ninyo, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon. I pray blessing sa pandem. Ang mga pastor, Panginoon, na nagbabahagi ng inyong mga salita. Panginoon, iba't ibang mga sitwasyon. Yung iba nasa barangay, yung iba nasa bayan. Yung iba, Panginoon, walang support. Yung church, Panginoon. Yung iba ay talagang nag-struggle, Panginoon, sa mga financial na pangangailangan at iba pang tulong, Panginoon. But I pray that you are the God na mag-provide sa kanila at kumilos sa kanila, makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa inyo. Pinapanalangin lahat ng mga churches, Panginoon, na mga sumasamba sa iyo, sa inyo na totoong Diyos na aming pinaglilingkuran. Pagpalain niyo sila at palaguin niyo sila, Panginoon. Thank you so much, O God. Sa araw na ito ay tulungan niyo kaming makita si Kristo sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Praise the Lord po. Good morning. At magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng Book of Acts. Bukas po yan, no? Sa oras na 6:30. God bless po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon po.